Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1771 hanggang Kabanata 1780. Kabanata 1771. Ang mismong pader ay pumutok nang bumangga si Hyer dito. Ang pirate bone sword sa mga kamay ni Hyer ay nahulog mula sa kanyang pagkakahawak. Si Mr. Elephant ay naghagis ng isa pang suntok patungo kay Hyer. Ngunit ang mga mata ng dalaga ay bilog na bilog, at tahimik niyang sinabi, "Elephant, talagang nang-ahas kang saktan ako." Ang suntok ni Mr. Elephant ay parang sa isang puno ng elepante, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumama dito. Ngunit nang ang kamao ay dumating mismo sa harap ni Hyer, huminto siya. Ang mga Zenyo ay malalakas, at itinuring ng mga tao na sila ay isang mas mataas na lahi. Ngunit kailangan niyang pigilin ang kanyang sarili. Si Abandon Thief ay nangako sa kanila, ngunit may mga limitasyon sa proteksyon na inaalok ng pangakong iyon. Kung kinuha ni Mr. Elephant ang bagay mula kay Hyer, at ang mga pirata ay hindi makakapagsalita ng kahit ano. Kung sasaktan niya si Hyer, hindi nila hahayaang madulas ang mga bagay ng ganoon kadali. Si Abandon Thief ay madalas na nagnakaw noong araw. Ang mga mas mataas na lahi ng Geno Hall ay natakot dahil sa madalas na pang-aagaw. Kahit na matagal nang wala si Abandon Thief, ipinagpatuloy ng mga pirata ang kanyang pamana. Hindi alam ni Mr. Elephant kung ang kanyang mga aksyon ay maaaring gantihan, ngunit mas gugustuhin niyang hindi malaman. Pagkatapos ng lahat, ang mga magnanakaw ay hindi kailanman nabigo na tuparin ang kanilang mga pangako. Alam ng lahat sa universo ang reputasyon ng mga pirata. Kung mahalaga si Hyer sa kanila, mapapahamak ang buong Zenyo. Ayaw niyang malaman kung ano ang maaaring mangyari kung masugitan o mapatay niya ito. Hindi. Ang mukha ni Mr. Elephant ay nasa harap pa rin ni Hyer. Nagsimula siyang magsabi ng iba pa, ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha. Umilag siya, muling itinaas ang kanyang mga braso, at umikot. Isang sungay na palaso ang tumatakbo patungo sa kanyang lalamunan. Hinagis ni Mr. Elephant ang kanyang kamao patungo dito, ngunit biglang nawala ang sungay na palaso. Nang lumitaw muli ito, ang palaso ay nasa harap mismo ng kanyang dibdib. Ang umiikot na palaso ay patusok sa kanyang baluti at patusok sa kanyang laman. Uungal. Inilipat ni Mr. Elephant ang kanyang katawan, at sa sandaling iyon, nag-teleport siya ng isang hakbang palayo. Naiwasan niya ang masamang palaso. Sa susunod na segundo, ang hitsura ng tagumpay ni Mr. Elephant ay napalitan ng takot. Isa pa, mas tahimik na palaso, ay dumadampi sa kanyang tiyan. Ang umiikot na dulo ng palaso ay nagawang tumagos sa kanyang baluti. Inilipat ni Mr. Elephant ang kanyang katawan at hinigpitin ang kanyang mga kalamnan. Nagpalabas siya ng isang pagsabog ng kapangyarihan, ngunit huli na. Hindi niya naiwasan ang tahimik na palaso. Ang sungay na palaso ay hindi sapat na matalim upang tumagos hanggang sa kanyang tiyan. Gayunpaman, maaari nitong masira ang kanyang mga buto. Ang malakas na puwersa ng pagbabarena ay nagwasak ng kalamnan at buto. Matapos ipasok ang sarili ng kalahating pulgada sa kanyang tiyan, tumigil ito sa pag-ikot. Huli na para hilahin ito, bagaman. Sa oras na makitungo siya sa dalawang palaso na iyon, si Hyer ay umaatake mula sa likuran. At bagaman nabitawan niya ang pirate bone sword, mayroon pa rin siyang puting ngipin na punyal, at inihagis niya ito sa likod ni Mr. Elephant. Hinuli ni Mr. Elephant si Hyer, pagkatapos ay inihagis siya palayo. Ayaw pa rin niyang saktan siya. Sa sulok ng kanyang mata, gayunpaman, nakita niya ang kanyang isa pang umaatake. Nang makita niya ng malinaw ang tao, nagulat si Mr. Elephant. Nang makita niya ang palaso sa una, 20 pangalan at mukha ang tumawid sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang mukha ng kanyang tunay na umaatake ay wala sa listahan. Ang taong nagpaputok sa kanya ay ang nilalang na ginamit ni Hyer bilang Pain. Nakasuot siya ng itim na baluti, at bagaman hindi makita ni Mr. Elephant ang kanyang mukha, naalala niya ang baluti. Laging naaalala ni Mr. Elephant ang kanyang nakita, at hindi ito pagkakamali. Hindi niya inaasahan na ang Pain ni Hyer ay buhay pa rin sa puntong ito. At sa itaas ng lahat, ang mas mababang nilalang ay napunta sa Old Dragon Rock Mountain at umaatake kay Mr. Elephant ng 2 beses. Alam ni Mr. Elephant na ang sinumang may kakayahang gumamit ng mga palaso na iyon ay hindi mahina.
At gayunpaman sa kabila nito, alam niya na ang nilalang na ito ay isang baron lamang. Nakakagulat na ang isang baron ay nakasakit sa kanya. Kung ang palaso ay mas malakas, papatayin siya. Nang itapon ni Mr. Elephant si Hyer palayo, lumapit si Hansen sa pader at kinuha ang Pirate Bone Sword. Nakasalamuhan na ni Hansen ang ilang mga Viscount, ngunit si Mr. Elephant ay mas malakas kaysa kina Nikkei at Huawei. Siya ay isang mas malaking kaaway sa lahat ng aspeto, mula sa lakas, hanggang sa bilis, hanggang sa mga diskarte. Malakas na nataman si Hyer, at hindi pa rin siya nakakabangon. Gayunpaman, hindi na siya pinapansin ni Mr. Elephant. Siya ay isang pirata, at siya ay napakasama. Ngunit masyadong mahina siya upang maging isang tunay na banta sa kanya. Sa ilang kadahilanan, nagsimula ng kabahan si Mr. Elephant nang naroon si Hansen. Parehong baron sina Hansen at Hyer, ngunit tila si Hansen ang mas nakakatakot sa dalawa. Nakapansin-pansin lalo na kung isa sa alang-alang na si Hyer ay isa sa mga pirata. Tinitigan ni Mr. Elephant si Hansen at malamig na sinabi, "Hindi ko inaasahan na ikaw ay anak ng mga pirata." Naisip ni Mr. Elephant na isang pirata rin si Hansen. Kung hindi, paano pa niya makakamit ang ganitong kapangyarihan? Ang kanyang kapangyarihan ay hindi ang uri ng kapangyarihan na maaaring asahan ng sinumang baron. Kahit na sa mga baron ng mga mas mataas na lahi, napakabihirang makita ang isang tao sa antas na iyon. Gayunpaman, hindi nagsalita si Hansen. Narito siya upang pumatay, at iyon lang iyon. Wala siyang interes sa pakikipag-usap. At hindi rin masama kung isipin ng mga tao na siya ay isang pirata. Kung hahabulin siya ng Zenyo, mas ligtas siya sa ganoong paraan. Itinaas ni Hansen ang espada at tumakbo patungo kay Mr. Elephant. Tumakbo siya ng magaan, gumagalaw ng may biyaya. Umilag si Mr. Elephant, at ginamit niya ang mga kapangyarihan ng isang elepante upang higpitin at patigasin ang kanyang mga kalamnan. Maaari siyang sumabog ng enerhiya ng ganoon sa loob ng ilang sandali. Hindi inisip ni Mr. Elephant na matatalo siya, kahit na sa isang tao ng mas mataas na lahi. Dahil siya ay isang Viscount, walang paraan na matatalo siya sa isang baron. Ngunit nang tumama si Hansen, pinagsisihan ni Mr. Elephant ang kanyang labis na pagtitiwala. Narinig niya na ang isang piling mandirigma ng espada ay maaaring magtipon ng kanilang isip ng espada. Maaari silang maghagis ng mga pagsabog ng hangin ng walang pinakamaliit na paggalaw ng kanilang espada. Nakita na ito ni Mr. Elephant dati, ngunit mula lamang sa mga duke na may talento sa mga kasanayan sa espada at nagtataglay ng malalakas na isip ng espada. At muli, ito ay isang baron lamang. Ngunit nang tumama si Hansen, naramdaman ni Mr. Elephant na parang ang kanyang buong mundo ay kinuha ng espadang iyon. Ang nakakatakot na isip ng espada ay naging tunay, at halos hindi siya makahinga. Hindi naniniwala si Mr. Elephant na ang ganitong isip ng espada ay maaaring malikha ng isang baron. Kilala niya dati ang isang mandirigma ng espada na naging duke, ngunit kahit na ang kanyang isip ng espada ay hindi kasing ganda ng baron na ito. Kabanata 1772. Ang isip ng espada mismo ay walang kapangyarihan, at hindi mo magagamit iyon upang patayin ang iba. Ngunit ang isip ng espada ay kumakatawan sa lawak ng kasanayan ng isang mandirigma ng espada, at ipinakita nito kung gaano kalaki ang koneksyon ng kanilang mga kasanayan sa espada sa lupa. Ang mas maraming synergy ng isang mandirigma ng espada sa lupa, ang mas malakas ang kanyang mga kasanayan kapag pinakawalan. Ang isang taong may malakas na isip ng espada ay maaaring gumawa ng kahit na karaniwang mga kasanayan sa espada na hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Si Hansen ay hindi nakatuon sa espada, ngunit ang kanyang isip ng espada ang pinakamahusay. Bagaman ito ay nakamit sa pamamagitan ng swerte, sinubukan din niyang pagsikapan ang pagsasanay dito. 2. Isang pagtama ang nagdulot ng dugo, at ang pangalawang pagtama ay pumutol ng isang braso. Ang pagtama ng espada ay para sa kaluluwa. Sa ilalim ng espada ni Hansen, naramdaman ni Mr. Elephant na parang hindi niya magagamit ang kanyang sariling mga kapangyarihan upang makipagkompetensya. Para bang siya ay pinigilan, at wala siyang magagawa. Hindi niya lubos na mababara ang anumang bagay. Ang tanging magagawa niya ay panoorin ang kanyang sariling dugo na umaagos. Si Hansen ay hindi sapat na malakas upang seryosong masaktan si Mr. Elephant, ngunit ang yelong liwanag ng espadang buto ng pirata ay nagawang madaling putulin ang laman at buto ng kanyang kalaban. Uungal. White Elephant called angrily. Ignoring all turtle strikes, he ran over to Mr. Elephant. He wanted to save him, since he was obviously in extreme danger. Ngunit huli na.
Walang sino man ang mag-aakala na gagamit ang isang baron ng gayong nakakatakot na isip ng espada o gayong sopistikadong mga kasanayan sa espada. Katsa! Ang ulo ni Mr. Elephant ay lumipad sa ere. Si Hansen ay hindi titigil upang panoorin ito, though. Hawak niya ang espadang buto ng pirata sa isang kamay at kinuha si Hyer gamit ang isa pa. Pagkatapos, tumakbo siya. Xenogeneic Viscount Hunted, Xenogeneic Gene Found, Old Elephant Man. Tumakbo si Hansen ng 10 metro at nakita ang ulo ni Mr. Elephant na tumama sa lupa. Sa kasamaang palad, kailangan ni Hansen na iwanan ang katawan, wala siyang oras upang kolektahin ang mga xenogeneic na materyales. Umiyak sina White Elephant at Old Turtle, at tumakbo sa kagubatan. Hansenador kept on running, putting the sword next to Hyer's neck. He shouted back to Old Turtle, "Old Turtle, get that White Elephant, or I'll cut her head off." Hindi mo gagawin iyon. Old Turtle shouted in the common language. Si Hansen ay hindi nagsalita, at siya ay handa na upang gawin ang gawa. Tigilan mo na, nangangako ako, Old Turtle screamed in panic. Ang talam ng espadang buto ng pirata ay nakadagan na sa leeg ni Hyer ng ilang sandali, at nagkaroon ng kaunting sugat na nagdulot ng ilang patak ng dugo. Kung mas mabagal pa ang sagot ni Old Turtle, si Hyer ay mamamatay na. Ngayon, Hansenador looked like he was about to cut her neck again. Sumigaw si Old Turtle at tumalon sa harap ng White Elephant upang labanan ito. Kung makikita kita o ang White Elephant, puputulin ko ang ulo niya. Inilagay ni Hansen ang espada at tumakbo sa kagubatan kasama si Hyer. Si Old Turtle ay medyo nag-alinlangan na sundin ang utos, ngunit nang subukan niyang habulin, hindi niya makita si Hansen. Walang bakas niya ang makikita. Para bang ang dalawa ay nawala na lamang sa kagubatan. Ang Dongtian Aura ay napakahusay pagdating sa pagtatago ng mga tao. Kahit na ang Earl-class Xenogeneics ay hindi sila matutunton when they were out of direct sight. Kinuha ni Hansen si Hyer at dinala siya sa isang yungib. Pagkatapos, inihagis niya siya sa lupa. Kuya Dollar, ligtas ka na. Nag-alala ako sa iyo. Hyer looked so innocent. She looked at Hansen with sincerity in her eyes. Nakakahiya na hindi mo piniling maging artista. Pinuri ni Hansen ang kanyang panlilinlang, at pagkatapos ay hindi na siya pinansin. Inilahad lamang niya ang kanyang mga kamay, hinanap ang kanyang katawan pataas at pababa. Si Hyer ay isang espesyal na tao, iyon ang masasabi niya. Tiyak na nakatanggap din siya ng isang bagay mula kay Old Turtle, too. Nang hawakan niya ito doon, umaasa siyang pagbantaan si Old Turtle into helping him. And not just that, but also so he could nab whatever treasure she supposedly had. Kuya Dollar, what are you doing? I am not an adult yet. Hyer was on the floor, blushing like a shy lady. Si Hansen ay nakakita ng maraming magagandang babae sa kanyang panahon, kaya hindi siya magiging interesado sa kanya. Hinanap ni Hansen ang kanyang katawan, sinusubukang hanapin ang kayamanan. Si Hyer ay masama, ngunit siya ay isang babae lamang. Nang hawakan siya ni Hansen, sumigaw siya, "Huwag mo akong hawakan. Ako ay isang pirata. Kung hindi mo ako irerespeto, ang iba pang mga pirata ay hahabulin ka. Papatayin nila ang iyong buong pamilya. Pasensya na, ako lang. Habulin mo ako kung gusto mo," malamig na sabi ni Hansen, bago ipagpatuloy ang paghahalongkat sa kanyang mga damit. Nakakita si Hansen ng isang toxic fang dagger, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Kuya Dollar, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sinubukan ni Hyer ang mahirap na paraan, kaya nilapitan niya siya mula sa isang mas naaawa na anggulo. Hindi siya pinansin ni Hansen at nagpatuloy sa paghahanap. Asterisk S. Shoal. Pervert. I'll kill you. Slice you up like good sashimi. Hyer squirmed and struggled, but Hansen put a few coins on her. She couldn't move away. Hansenador was still searching, so she shouted. Si Hyer ay may maraming gamit sa kanya, ngunit hindi masasabi ni Hansen kung alin ang kayamanan. Kinuha niya ang lahat, anyway. Bukod sa kanyang mga damit, inangkin niya ang lahat ng kanyang pag-aari. Pagkatapos ng paghahanap, tiningnan siya ni Hansen upang makita kung may nawawala. Si Hyer ay mukhang isang babaeng nabuli, at mahina niyang sinabi, "Ano ang ginagawa mo? Kung hahawakan mo pa ako, hindi ka hahayaan ni Big Pirate Uncle. Babalatan ka niya ng buhay." Si Hyer ay mukhang napakaawa, at habang ito ay kaakit-akit, malamig na sinabi ni Hansen, "Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa isang babaeng walang dibdib." Pagkatapos noon, umikot si Hansen at umalis. Pinabayaan niya siya sa yungib, mag-isa. "Hayop ka, hindi ko ito makakalimutan."
Kung may tapang ka, papatayin mo ako. Kung hindi, tiningnan ni Hyer si Hansen habang sumisigaw siya. Nahiya at nagalit siya sa paghahanap. Ngayon, nagalit siya. Mayroon siyang iisang kayamanan na nagpanatiling ligtas sa kanya, ngunit nasa loob ng kanyang katawan ito. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mataas na klase para sa kanya, at hindi pa niya ito makontrol. Gumagana lamang ito kapag siya ay malubhang nasugatan. Gusto niyang akitin si Hansen na saktan ang kanyang katawan at matrigger ang bagay para mapatay niya ito. Ngunit wala namang ginawa si Hansen. Ang ginawa lang niya ay hinanap ang mga gamit nito at umalis. Napakasama ng loob niya na naisip niyang magkakaroon siya ng nosebleed. Si Hansen ay nakakuha ng maraming mula sa kanyang pakikipagsapalaran. Bukod sa mga kayamanan ni Hyer, nakuha din niya ang kanyang kinita mula kina Hawei at Nikai. Nakakita rin siya ng ilang xenogeneic ingredients, too. Napakaganda. Kabanata 1773. Isang liblib na lugar ang hinanap ni Hansen, at dala ang lahat ng kayamanan na kanyang naipon, bumalik siya sa santuwaryo. Plano niyang magtago sandali bago bumalik. Pagkatapos, kailangan na naman niyang maging si Hansen. Walang sino man ang mag-iisip na ang isang ordinaryong tao na may Geno armor ay makakapatay kay Mr. Elephant at magnanakaw kay Hyer. Dinala niya ang kanyang kayamanan sa bahay at binilang ang kanyang mga natagpuan. Ang pinakamagandang bagay na nakuha niya ay tiyak na ang espadang buto ng pirata. Hindi niya alam kung ano ang klase nito, ngunit magagamit ni Hansen ang talas at liwanag ng espada nito. Nagbigay ito ng mas malaking posibilidad ng kapangyarihan para sa kanya na magamit. Ang pangalawa sa pinakamahusay ay ang dalawang sungay na pana, at pagkatapos ay ang Toxic Fang Dagger. Ang mga ito ay mga sandata na hinango mula sa mga materyales ng Viscount. Mayroon ding ilang mga materyales ng Baron Xenogeneic, at ilang iba pang mga bagay-bagay na pag-aari ni Hyer. Kabilang sa mga ito, nakakita siya ng ilang mga bote ng jade na puno ng mga tableta. Hindi niya sigurado kung para saan ang mga ito dahil walang mga label sa mga ito. Maraming kakaibang gamit at xenogeneic na materyales, at nagawa ring makuha ni Hansen ang ilang mga gintong itlog. Marami siyang kayamanan, sa totoo lang. Sa kasamaang palad, walang iba pang talagang espesyal sa iba't ibang mga gamit. Naisip niya sa sarili, kakaiba, si Hyer ay dapat na nakatanggap ng isang bagay mula kay Old Turtle. Napakaganda. Hindi alam ni Hansen kung ano ang bagay na ibinigay ni Old Turtle kay Hyer, kaya inilagay niya ang lahat para sa ngayon. Nakikita ang lahat ng mga sandata at baluti na nilikha ng mga xenogeneic na materyales, nakaramdam si Hansen ng lungkot. Maraming kagamitan ang hindi niya magagamit, at naisip niyang sayang na sayang ito. Kung ibebenta niya ang mga ito, maaaring masubaybayan ng mga tao ang kanilang pinagmulan at malaman kung sino si Hansen. Hindi niya sigurado kung ano ang gagawin. Ang mga gamit na ito ay orihinal na mga xenogeneic na materyales. Maaari ko kaya silang lutuin. Nagluto si Hansen ng kutsilyo na klase ng Baron, iniwan ito upang kumulo buong gabi. Natunaw nga ito, na nagpasaya sa kanya ng husto. Halika rito, tikman mo ang aking bagong pagkain. Isang halo ng sandata at baluti. Tinawag ni Hansen sina Little Angel at ang iba pa upang ibahagi ang Geno fluid na kanyang nilikha mula sa xenogeneic material. Ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na kumain ng masyadong marami. Ayaw nilang makabuo ng Geno armor at mapilitang umalis sa santuwaryo. Hansen, gusto kong pumunta kay Kate. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Hansen sa hardin, lumapit si Stay Up Late at kinausap siya. Bakit? Nagmukhang nalilito si Hansen. Gusto kong hanapin si Little Flower, seryosong sabi ni Stay Up Late. Sinubukan ko na. Si Little Flower ay maaaring wala man lang sa Planet Kate. Hindi ko alam kung saan siya maaaring dinala ni Old Cat, sabi ni Hansen. Ayos lang. Ayaw ko lang umupo dito, walang ginagawa. Si Little Flower ang aking target para sa obserbasyon, kaya kailangan kong gumawa ng isang bagay, sabi ni Stay Up Late. Sige. Sasamahan kita kung handa kang subukan ang mga magnet fruit na ito. Ang impormasyong aking natagpuan ay nagmumungkahi na ang mga magnet fruit ay maaaring mag-evolve ng Geno armor sa pangalawang pagkakataon. Ngunit hindi ako sigurado. Nasa iyo na kung gusto mong subukan ang mga ito, sabi ni Hansen. Gusto ko, agad na sabi ni Stay Up Late. Dinala ni Hansen si Stay Up Late sa storage unit. Kumuha siya ng isang kahon na naglalaman ng magnet fruit. Kumuha si Stay Up Late ng isang magnet fruit, at walang pag-aalinlangan, kumagat siya ng malaki. Sa kasamaang palad, ang balat ay napatunayang masyadong matigas, at hindi niya ito makain. Kumuha si Hansen ng espadang buto ng pirata at ginamit ito upang putulin ang prutas.
Nang mabasag ang buto ng lotus, isang likido na parang maple syrup ang umagos. Mabilis na sinipsip ni Stay Up Late ang lahat ng katas at nilamon ito. Ang prutas ay medyo malaki, ngunit hindi gaanong katas. Mayroong 2 hanggang 3 litro lamang. Ang transparent na balat ng prutas na lamang ang natira. Matapos uminom ng katas ng magnet fruit, ang Gino Armor ni Stay Up Late ay lumitaw ng hindi tinatawag. Ang Gino Armor ay kumuha ng ilang kapangyarihan, at pagkatapos ay nagsimulang matuno. Bigla, may kakaibang paggalaw sa hangin. Naramdaman ng gate ng santuwaryo ang mga pagbabago ni Stay Up Late, at nagsimulang bumukas upang itapon siya palabas. Nagbago ang mukha ni Hansen. Inilagay niya ang kanyang kamay kay Stay Up Late at ginamit ang kanyang mutant blood power. Nag-teleport siya kasama si Stay Up Late, dinala siya mismo sa Xenogenate space ng Planet Kate. Tumingin si Hansen sa paligid, at sa kabutihang palad, walang ibang nilalang sa paligid nila. Ang Gino Armor ni Stay Up Late ay nasa proseso pa rin ng pag-evolve. Matapos itong maging likido, sumabog ito sa isang globo. Patuloy itong nagbabago sa harap ni Stay Up Late. Pagiging isang noble, ha? Ang magnet fruit ay mabuti, kaya naman ito ay itinuturing na isang kayamanan. Nakahinga ng maluwag si Hansen. Nagsimulang mag-relax si Hansen. Gusto niyang makita kung anong uri ng Gino Armament ang gagawin ni Stay Up Late. Ang Gino Armor ay naging likido, at umiikot ito sa harap ni Stay Up Late. Sa huli, nabuo ito sa isang hugis. Pinapanood ang pagbuo ng bagay, nakaramdam si Hansen ng kakaiba. Ang Gino Armament na kanyang ginawa ay isang teapot. Nang matapos mabuo ang Gino Armament, ito nga ay isang. Ito ay Snow White. Para saan ang sandatang ito? Tiningnan ni Hansen ang teapot sa kanyang kamay at nagtanong. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang bagay na napakakaiba. Tumawa si Stay Up Late at nagsabi, at least alam natin na maaari itong maging isang baluti, pero hindi ako sigurado sa iba pa. Hindi na muling nagtanong si Hansen, kaya tumingin lang siya sa paligid at nagsabi, ngayon ay ikaw ay inihiwalay ng santuwaryo. Hindi ka na makakabalik. Pumunta tayong makita si Kiao. Kailangan ng kanyang wizard team ng mga tao, after all. Maaari kang sumama sa kanya at masanay sa kapaligiran. Sige, sang-ayon ni Stay Up Late. Dinala ni Hansen si Stay Up Late sa exit ng Xenogenate space. Hindi niya suot ang kanyang Dungeon armor, kaya hindi siya makikilala ng iba bilang Dollar. 4 na araw na ang nakalilipas mula nang nakawan niya si Hire, at nakakagulat, walang panganib sa daan. Hindi rin nila nakita ang anumang nobles. Mapayapang iniwan nila ang Xenogenate space. Ngunit nang sila ay palabas na, may isang taong lumitaw. Hindi sila naglalakbay sa parehong paraan, ngunit nagtagpo ang kanilang mga landas. Nang makita sila ng taong iyon, kakaiba ang tunog ng kanyang boses. Sabi niya, ang mga crystallizers ay hindi pa pala napaparam. Parehong nagulat sina Hansen at Stay Up Late. Matapos mawala ang digmaan ng mga crystallizers, pumunta sila sa santuwaryo. Ngunit iyon ay bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Kakaiba para sa isang tao na makita lamang siya at agad siyang makilala. Tumingin sila ng may pag-aalala, at nakakita sila ng isang lalaking nakasuot ng damit na balahibo. Ang kanyang ulo ay may puting balahibo, at mukhang tao siya. Hindi siya maganda ang itsura, ngunit may mga mata siya ng isang phoenix. Kabanata 1774. Ikaw ba ay isang crystallizer din? Tanong ni Hansen. Ang lalaki ay mukhang isang crystallizer nga. Siyempre hindi. Paano ako magiging isa sa mga lahi na hindi man lang nakapag-ilaw ng isang lampara sa loob ng Gino Hall? Umiling ang lalaki, na parang naasar siya sa mungkahi. Tiningnan sila ng lalaki at sinabi, kung ang mga crystallizers ay hindi pa namamatay, bakit hindi ka pa pumunta sa Crystal Palace para mag-ensayo? Bakit ka narito sa Kate? Crystal Palace, bakit kailangan nating pumunta doon para mag-ensayo? Nagtanong ng may pagtataka sina Hansen at Stay Up Late. Hindi nila masyadong sigurado kung ano ang pinagsasabi ng lalaki. Tiningnan sila ng lalaki na parang nakatingin siya sa 2 ulila, at sinabi niya, mukhang may mga nakaligtas ang mga crystallizers, oo, pero hindi mo alam ang kanilang tunay na kaluwalhatian. Huwag kang mag-alala, dahil hindi kasalanan mo. Tumaya sila na ang kanilang lahi ay makakapag-ilaw ng isang lampara sa Gino Hall. Pero hindi nila nagawa, at sila ay nawasak. Maswerte na ang iilan lang ang nakaligtas. Yumuko si Stay Up Late sa harap ng lalaki at sinabi, ano ang pangalan mo? Maaari ba tayong mag-usap tungkol sa mga kwento ng mga crystallizers? Ang pangalan ko ay Kung Fei. Kung ay nangangahulugang peacock, at Fei ay nangangahulugang lumipad. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, hindi ko iisipin na sabihin sa inyo, pero wala akong oras.
May isang bagay na dapat kong gawin ng madalian. Kung gusto ninyong makinig, at may oras kayo, maaari ko kayong kwentuhan habang naglalakad. May oras kami, sir. Saan ka pupunta? Tanong ni Stay Up Late kay Kung Fei. Huwag mo akong tawaging sir, tawagin mo lang akong Kung Fei. Pero narinig ko na ang Planet Kate ay may mina malapit sa Mosey Mountain. Mayroong isang bihirang or doon. Kaya, gusto kong subukan ang aking swerte sa paghahanap ng ilan, sabi ni Kung Fei, itinuwid ang kanyang poster. Sumunod sina Hansen at Stay Up Late dahil pareho silang gustong makinig sa mga kwento ng mga crystallizers. Si Stay Up Late ay isang crystallizer, pero hindi niya alam ang tungkol sa kasaysayan ng kanyang mga tao. Si Hansen ay mausisa rin tungkol sa lahi. Mula sa kanila nagmula ang mga tao. Kuya kong, sinabi mo na dapat tayong maglakbay sa Crystal Palace. Saan at ano iyon? Tanong ni Stay Up Late habang naglalakad. Ang aking sasakyan ay malapit na. Sumakay ka at mag-uusap tayo. Tumawa si Kung Fei. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakakita sila ng isang sasakyan na nakaparada sa kalsada sa labas ng bundok. Pero biglang nalungkot sina Hansen at Stay Up Late. Ang lalaki ay nagmamaneho pala ng isang tractor, isa na walang loob. Ang Kate ay may kakaibang halo ng mga teknolohiya. Mahirap maghanap ng ganyan sa ibang lugar. Pinaandar ni Kung Fei ang tractor, at sumakay siya sa upuan ng driver. Umupo sina Hansen at Stay Up Late sa magkabilang panig, nakahawak sa isang hawakan. Ang galing ng aking sasakyan, ano? Tumawa si Kung Fei habang ang tractor ay nag-iiwan ng mga maalikabok na landas sa kalsada sa mataas na bilis. Lumapit si Stay Up Late sa kanya, at nagtanong ng isang bagay. Kailangan niyang sabihin ito ng malakas, though, otherwise the engine of the tractor would overwhelm his voice. Narinig ko lang ito, pero ang Crystal Palace ang lugar kung saan ipinanganak ang mga crystallizers. Kung totoo iyon, maaaring perpekto para sa iyo na pumunta doon para mag-ensayo. Pero matapos matalo ang mga crystallizers, maraming iba pang lahi ang nag-angkin sa lugar. Ngayon, ang Crystal Palace ay pag-aari ng Holy Heaven. Kinuha ito ng isang duke, at mahirap makarating doon, sabi ni Kung Fei, pagkatapos mag-isip sandali. Nakarinig ng kanyang sinabi, nagtanong si Stay Up Late, paano tayo natalo? Sino ang nagwasak sa atin? Ano, gusto mo bang mag-higanti? Naningkit ang mga mata ni Kung Fei. Kung kaya ko, syempre gusto ko, kalmadong sabi ni Stay Up Late. Tumawa si Kung Fei at sinabi, para sa akin, wala itong pakialam. Bakit? Tanong ni Hansen kay Kung Fei, habang iniisip niya, naghanap ako ng matagal sa internet, pero hindi ako nakahanap ng anumang impormasyon tungkol sa mga crystallizers. Ang lalaking ito ay maraming alam, at nagsasabi siya ng mga bagay na ganyan. Nawasak ba ng lahi ng lalaking ito ang mga crystallizers? Narinig ko lang ang tungkol sa mga crystallizers mula sa iba. Hindi ko alam kung nasuri na ba ang aking mga sinabi, pero ang katotohanan sa aking sinasabi ay nasa sa inyo na magpasya. Ngumiti si Kung Fei, at nagpatuloy, narinig mo na ba ang tungkol sa maluwalhating Geno Hall? Oo. Lahat ng lahi ay nag-iilaw ng isang lampara doon, para mailagay nila ang kanilang pangalan. Ito ay isang kaluwalhatian para sa kanilang buong lahi, at maaari nitong palakasin ang mga genes ng lahi. Pinapayagan silang lahat na mapabuti at umunlad ng mas madali. Para makapag-iwan ng pangalan, iyon ang bagay na ninanais ng bawat lahi. Pero ang Geno Hall ay may maliit lamang na hukay, at walang gaanong lokasyon para makapag-ilaw ka ng apoy. Puno na ito, at kung gusto ng ibang tao na mag-ilaw ng isa, kailangan nilang kunin ang apoy ng iba para sa kanilang sarili. Tiningnan ni Kung Fei sina Stay Up Late at Hansen. Hindi sila tanga, at naintindihan nila ang ibig niyang sabihin. Ibig mong sabihin, sinubukan ng mga crystallizers na kumuha ng isang pwesto para sa kanilang sarili. Pero natalo sila nang hindi lumaban. Tanong ni Stay Up Late. Tumango si Kung Fei at sinabi, iyan ang naririnig ko, oo. Pero para sa buong katotohanan, kailangan mong tanungin ang mga crystallizers mismo, o hindi kaya ang mga nasa lahi na nanalo. Kuya kong, alam mo ba kung aling lahi ang responsable sa pagkawasak natin? Tanong ni Hansen. Nag-isip sandali si Kung Fei, at pagkatapos ay sinabi, hayaan mong isipin. Tinawag silang Demon ano. Nag-usap silang tatlo habang naglalakad. Si Kung Fei ay may kaunting kaalaman lamang tungkol sa iba't ibang mga bagay, at walang sinabi niya ang tila magkakaugnay. Bukod dito, hindi ito first-hand information. Sinasabi niya na lahat ng kanyang nalalaman ay narinig niya mula sa iba. Hindi nila matiyak kung ang kanilang naririnig ay totoo. Ang ilang mga bagay na sinabi niya ay tunay na nakakatawa at tila mula sa isang libro ng mga kwento.
Kaya, nagtuon sila sa pakikinig sa kanyang sinasabi, kasama ang isang timba ng asin. Kuya Kong, ano ang iyong lahi? Nagkwento si Kung Fei tungkol sa kung gaano kaganda ang kanyang lahi pero hindi niya sinabi sa kanila ang pangalan. Nararamdaman ni Stay Up Late na kailangan niyang magtanong. Ang akin. Oo hindi. Tumawa si Kung Fei. Hindi pa narinig ni na Hansen at Stay Up Late ang tungkol sa isang lahi na ganyan dati, pero base sa kanyang itsura, tila hindi ito isa sa mga mas mataas na antas. Ang tractor ay patuloy na mabilis na tumatakbo sa kalsada, at nagsimula ng mag-isip sina Hansen at Stay Up Late kung dapat na silang bumalik. Wala nang ibang impormasyon si Kung Fei, kaya walang saysay na sundan pa siya. Pero pagkatapos, huminto ang tractor. Maraming nilalang ang nasa kalsada, mas marami sa Kate kaysa sa iba. Pero kakaiba, may dalawang feathers na nangunguna sa kanila. Kumunat ang noo ni Hansen, at hindi siya komportable sa kanyang nakikita. Kakaiba na makita ang mga feathers na sumasakop sa isang medyo hindi pa gaanong umuunlad na lugar. Tiningnan ni Hansen ang dalawa, at napansin niyang parehong lalaki sila. Mukhang malamig sila tulad ni Zina, at tiningnan din nila ang tatlo sa tractor. Kabanata 1775. Alam ba nila ang tungkol kay Zina? Naisip ni Hansen sa sarili. Hindi siya natatakot pero si Stay Up Late ay naging baron pa lang. Hindi na siya makakabalik sa santuwaryo, kaya delikado kung iisipin ng mga feathers na habulin din siya. Sino sa inyo si Kung Fei? Malamig na tanong ng leader ng mga feathers. Nakahinga si Hansen ng maluwag dahil dito, hindi siya hinahanap ng mga feathers. Si Kung Fei ang gusto nila. Ako si Kung Fei. Bakit ninyo ako hinahanap? Kung gusto ninyong bayaran ko kayo, wala akong pera para gawin iyon. Ang pagpatay sa akin ay isang walang kabuluhang pagsisikap. Inibo ka ni Kung Fei ang kanyang mga kamay sa isang walang magawa na kilos. Ikaw ba ang pumatay sa isang feather sa Rock Mountain sa Xenogeneic Space? Tanong ng feather kay Kung Fei sa isang nakakatakot na tono. Hindi ko matindaan kung ako iyon. Umiling si Kung Fei. Malamig na umungol ang feather at sinabi, ayos lang kung ayaw mong aminin ito, pero masaya pa rin naming ipababayad mo ito gamit ang iyong dugo dito at ngayon. Pagkatapos noon, iwinagayway ng feather ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo kay Kung Fei. Nagsagawa siya ng pag-atake. Ang liwanag ng espada ay parang bahaghari, lumilipad sa ere patungo kay Kung Fei. Iniiwasan ni Kung Fei ang liwanag ng espada, habang sina Hansen at Stay Up Late ay umiiwas din sa mga gilid. Sa kasamaang palad, ang tractor ay naputol sa dalawa. Dumiretso ang feather kay Kung Fei, habang ang isa pang feather ay nag-uudyok sa mga Kate patungo kina Hansen at Stay Up Late. Wala kaming kinalaman dito. Hindi pa nga namin siya kilala, at nakisabay lang kami sa lalaking ito. Sigaw ni Hansen. Kung gayon, mali ang inyong piniling sasakyan. Umungol ang feather at winasiwas ang kanyang espada kay Hansen ng walang pag-aalinlangan. Nalungkot si Hansen sa aksyong ito. Ang mga itinuturing na mas mataas na lahi ay tila hindi nagugustuhan ang diplomasya at pangangatwiran. Ngunit sa kabutihang palad para kina Hansen at Stay Up Late, ang feather ay isang baron lamang. Ang grupo ng mga Kate ay karamihan ay mga karaniwang tao na may dalawang beren sa kanilang gitna. Ang Geno armament ni Stay Up Late ay naging isang hanay ng baluti. Hinarap niya ang Feather Baron habang si Hansen ay pumunta upang harapin ang mga Kate. Bagaman si Stay Up Late ay naging baron pa lamang, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay naroon pa rin, at humantong ito sa kanya na maging isang mas malakas na mandirigma kaysa sa Feather na humarap sa kanya. Mas mahusay siya kaysa sa Feather, pero tila ang Feather ay may bentahe. Tumakbo si Hansen habang sinusubukan siyang palibutan ng mga Kate. Ayaw niyang patayin sila, pero ayaw din niyang tumakbo. Hindi alam ni Hansen kung ano ang nangyayari, at ayaw niyang pumatay ng kahit sino nang hindi man lang alam kung bakit. Ang huli niyang gusto ay ang gumawa ng higit pang mga kaaway. Iyon ay hindi magiging isang matalinong bagay na gagawin. Ang gusto ng mga feathers ay si Kung Fei. Ang feather na nakikipaglaban kay Kung Fei ay hindi mahina kaysa kay Zina, pero hindi niya man lang nasaktan si Kung Fei. Mabilis na gumalaw si Kung Fei, at ang feather ay hindi man lang mahawakan ang kanyang damit. Magagaling na mga diskarte. Nagulat si Hansen. Pinanood niya ang daloy ng enerhiya ni Kung Fei. Una niyang inakala na siya ay isang baron lang. Nakikita ang kanyang talento sa pakikipaglaban, alam ni Hansen na ito ay isang karakter na hindi kasing simple ng kanyang unang hitsura. Habang ang kanyang mga kasanayan ay hindi masyadong komplikado, ang mga ito ay malalim. Hindi maglakas loob si Hansen na sabihin na mas mahusay siya kaysa kay Kung Fei. Nang tiningnan ni Hansen si Kung Fei, napansin niya na ang lalaki ay hindi rin nakatuon sa feather.
Para bang habang pinapanood siya ni Hansen, pinapanood niya sina Stay Up Late at Hansen. Napansin ni Kung Fei na nakatingin sa kanya si Hansen, kaya ngumiti siya. Mukhang maganda ito, at nagulat si Hansen. Pagkatapos ng ngiti, kumuha si Kung Fei ng balahibo mula sa kanyang damit at gumuhit ng isang hindi nakikitang simbolo sa hangin. Ang balahibo na ginamit niya ay hindi nakadikit sa kahit sino, at umiikot lamang ito sa hangin. Pero kahit papaano, mukhang duguan na ito ngayon. Ang dugo sa puting balahibo ay napakadaling makita. Umaagos ito pababa sa balahibo mismo. Mula saan ito nagmula, hindi alam ni Hansen. Blurg. Isang segundo mamaya, alam na ni Hansen kung saan nanggaling ang dugo. Ang dalawang feathers at ang mga Kate ay tumigil sa paghabol sa kanila. Lahat sila ay naglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga leeg, sumisigaw sa sakit. Pero ang dugo ay patuloy na umaagos sa mga puwang sa kanilang mga daliri. Sa huli, lahat sila ay bumagsak sa lupa na nangangatog. Ang kanilang kakayahang huminga ay nawala sa kanila pagkaraan. Natakot sina Hansen at Stay Up Late. Hindi nila maintindihan kung paano napatay ni Kung Fei silang lahat gamit ang kanyang balahibo. Hawak ni Kung Fei ang balahibo. Iniikot niya ito pabalik-balik, at nawala ang lahat ng dugo. Ibinalik niya ang malinis na balahibo sa kanyang damit. Ngumiti siya kina Hansen at Stay Up Late. Gusto mo pa bang pumunta sa Mosey Mountain? Sa palagay ko kailangan na natin. Ngumiti si Hansen ng mapait. Hindi ito isang pagkakataon na hinaranggan sila ng mga feathers doon sa lahat ng lugar. Pero kung nalaman ng mga feathers na sinamahan ni Hansen at Stay Up Late si Kung Fei sa pagpatay, ang paghihiwalay ay walang pagkakaiba. Hahabulin pa rin sila. Kung gayon, tara na. Naglakad si Kung Fei ng 2 hakbang at pagkatapos ay naisip ang isang bagay. Bumalik siya at lumuhod. Sinimulan niyang salakayin ang mga bangkay, habang sinasabi, dahil patay na kayo, hindi na ninyo kakailanganin ang inyong mga gamit. Gamitin ko na lang ang mga ito para sa inyo. Bago pa mag-leak sina Hansen at Stay Up Late, sinalakay na ni Kung Fei ang lahat ng mga bangkay. Kinuha niya ang lahat ng kanyang mahanap, halos hanggang sa tignan niya ang loob ng mga damit panloob ng mga bangkay. Alam ni Hansen at Stay Up Late na ang daan ni Kung Fei ay magiging mapanganib, at iyon ay hindi ang huli nilang makikita sa mga feathers. Pero hindi nila alam kung bakit masaya si Kung Fei na tanggapin ang kanilang pakikisama at isama sila. Hindi masyadong natatakot si Hansen dahil maaari siyang palaging magtago sa santuwaryo. Pero hindi iyon magagawa ni Stay Up Late, at kailangan ni Hansen na humanap ng paraan upang protektahan siya. Kuya Han, nakita ko ang iyong moveset. Napakaganda. Saan mo natutunan ang iyong estilo? Sa daan, tinanong ni Kung Fei si Hansen nito ng may interes. Hindi ko ito natutunan kanino man. Natutunan ko ito lahat sa sarili ko, sabi ni Hansen. Nagulat si Kung Fei nang marinig ito, at ngumiti siya. Napakaganda. Pagkatapos noon, wala nang ibang tinanong si Kung Fei. Ibinaba niya lang ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos ng ilang milya, nakarinig sila ng mga sasakyang panghimpapawid sa itaas nila. Isang napaka-advanced na sasakyang panghimpapawid ang lumulutang sa itaas. Nakita ang modelo, masasabi nilang hindi ito pag-aari ng Kate. Ang Kate ay walang kakayahang lumikha ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid. Mga helicopter lang ang kaya nilang gawin. Mula ito sa ibang planeta. Dahan-dahang lumapit ang sasakyang panghimpapawid, at bago pa makita ni Hansen at Stay Up Late ang kanilang gusto, kinuha ni Kung Fei ang kanyang balahibo at gumuhit muli ng isang bagay na hindi nakikita sa kalangitan. Pang! Ang sasakyang panghimpapawid sa kalangitan ay naputol sa dalawa, at bumagsak ito sa 2 bola ng apoy. Nahulog sila sa 2 magkaibang bukid, bumubuo ng 2 malalaking bunganga. Kumilos si Kung Fei na parang walang nangyari, at ibinalik niya ang balahibo sa kanyang damit. Nagtinginan sina Hansen at Stay Up Late. Tila mas malakas pa si Kung Fei kaysa sa kanilang inaakala. Hindi lang mas malakas. Kabanata 1776. Mula nang maputol ang sasakyang panghimpapawid, nanatiling tahimik ang daan. Walang ibang lumitaw. Kuya Kong, napakagaling mo. Siyempre, hindi ka natatakot, pero tayo ay mga ordinaryong tao lamang. Kung susubukan ng mga feathers na patayin tayo, natatakot akong magiging masama ang kalalabasan. Sinabi ni Hansen kay Kung Fei habang naglalakad sila. Naningkit ang mga mata ni Kung Fei at tiningnan si Hansen. Gusto mo bang ako ang magiging responsable sa iyo? Hindi naman tungkol sa hindi ka pagiging responsable. Hindi naman tayo mga babae, eh. Ngumiti si Hansen, at pagkatapos ay nagpatuloy, gusto lang naming ituro mo sa amin ang isang landas na pwedeng sundan.
Tumawa si Kung Fei at sinabi, ako mismo, anumang landas ang tatahakin ng aking mga paa, doon ako pupunta. Wala akong sinusundan. Kaya, kung gusto mong ituro ko sa inyo ang isang partikular na daan na tatahakin ninyo, natatakot akong mahihirapan ako. Wala nang ibang masasabi si Hansen, kaya nagpasya lang siyang sumunod kay Kung Fei. Hindi lang niya maintindihan kung ano ang layunin ni Kung Fei sa pagsama sa kanila. Magiging madali para kay Kung Fei na patayin ang dalawa kung hindi sila nagustuhan. Dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang antas ng kapangyarihan, mausisa si Hansen kung bakit gusto ni Kung Fei na sumama sila. Naisip pa nga ni Hansen kung isa ba si Kung Fei sa mga crystallizers. Mukhang sila nga. Ang Mosey ay 1,000 milya ang layo mula sa kanlurang Grand City. Ayaw ni Kung Fei na sumakay ng tren papunta roon. Noong una, nakasakay pa sila sa isang sobrang bilis na tractor, pero ngayon ay kailangan na nilang gamitin ang kanilang mga paa. Napakabagal ng paglalakbay. Hindi rin nagmamadali si Kung Fei. Parang naglalakad-lakad lang siya, gustong mag-relax. Nag-aalala sina Hansen at stay up late tungkol sa mga feathers na tila gustong umatake. Mas tahimik ang mga bagay, sa ngayon, mas malakas ang susunod na pag-atake. Iyan ang kanilang pangangatwiran. Kahit na hindi natatakot si Kung Fei sa anumang mangyayari, sila ay natatakot. Naglakad silang 3 ng kalahating buwan, at walang nangyari. Parang nakalimutan na ng mga feathers ang 3 sa kanila. Itinuro ni Kung Fei ang mga bukid at nagpapaliwanag ng mga bagay na parang isang profesional na tour guide. Nagkukwento siya sa kanila, tulad ng mga kwento tungkol sa Lady Mountain at General Temple. Ang paraan ng pagkukwento niya ng mga pabula ay nagparamdam sa kanila na totoo at makatotohanan. Si Kung Fei ay isang lalaking marunong magkwento, at mahusay na magkwento. Ang mga alamat na kanyang kinuwento ay nakakamangha. Nakakaakit. Kahit na alam ni na Hansen at stay up late ang katapusan ng isang kwento na sinimulan niyang sabihin, masigasig pa rin silang nakikinig para lang marinig siya na ikwento ito. Sa 17 araw, habang papalapit sila sa isang tulay na bato na tumatawid sa isang ilog, tumapak si Kung Fei sa tulay at kinausap sila. Sa pagtawid sa tulay na ito, makararating na tayo sa Mosey Mountain. Kung hindi kayo narito para mangolekta ng ore, wala nang dahilan para sumunod kayo. Pwede na tayong maghiwalay dito. Nagulat sina Hansen at stay up late. Magkasama silang naglakad ng 17 araw na parang isang paglalakbay na pinagsamahan nilang lahat. Hindi pa sila gaanong naglalakad at nanumpas si Hansen na 400 milya lang ang kanilang nalakad. Dapat ay malayo pa rin sila sa Mosey Mountain. Pero nang tumingin sina Hansen at stay up late sa harap kung saan dapat naroroon ang bundok, nagulat sila. Sa kabilang panig ng tulay na bato ay may isang karatula na nagsasabing Old Treehead Village ng Mosey Mountain. Pareho silang nagulat dito dahil pareho nilang kinilala ang katotohanan na hindi pa sila gaanong naglalakad. Kahit papaano, nakalakad sila ng 1,000 milya nang hindi namamalayan, at nakarating na sila. Dapat may ginawa si Kung Fei. Nakakatakot na ma-realize ni Hansen ngayon na nakalakad siya ng 1,000 milya, pero hindi niya namalaya na ginagawa niya iyon. Salamat sa pagsama sa akin sa nakalipas na 17 araw. Ito ay isang nakakataong pagkikita, at gusto kong ibigay ito sa inyong dalawa. Tingnan ninyo ito bilang gantimpala sa pagsama ninyo sa akin dito. Kumuha si Kung Fei ng 2 balahibo mula sa kanyang damit. Pinitik niya ang mga ito, at maayos na nahulog ang mga ito sa mga kamay ni na Hansen at stay up late. Isa para sa bawat isa. Napansin ni Hansen, pagkatapos mahuli, na ang balahibo ay napakagaan. Hindi sila mas malaki kaysa sa kanyang mga kamay. Mga tunay na balahibo, tiyak na. Hindi sila synergenic material. Alam mo ba kung ano ang mga balahibo na ito? Kumurap si Kung Fei. Gusto ni Hansen na sabihin na hindi niya alam dahil maraming nilalang ang may balahibo. Hindi niya sila mapagkaiba, pero biglang nagbago ang kanyang mukha. Tinanong niya si Kung Fei, hindi ito ang balahibo ng isang feather. Tumawa si Kung Fei at sinabi, ang mga pakpak ng isang feather ay may balahibo. May 2 balahibo sa pagitan ng mga pakpak na pinakamalambot at tinatawag silang angel feathers. Mahal na mahal nila ang mga ito. Ang aking mga damit ay gawa sa angel feathers. Halos masuka si Hansen ng isang timba ng dugo. Ang damit na gawa sa balahibo ay mayroong hindi bababa sa 1,000 balahibo. Kung totoo ang kanyang sinabi, gaano karaming feathers ang kanyang pinatay para gawin ang damit. Ngayong binigyan sila ni Kung Fei ng 2 angel feathers, naghahanap ba siya na magdagdag ng gasolina sa kanilang patay na katawan? Walang dahilan ang mga feathers para patayin sina Hansen at stay up late, pero ngayon na hawak ng 2 ang 2 angel feathers, maaaring gusto na nilang patayin.
Alam ni Kung Fei ang iniisip ni Hansen, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala. Kung makikita sila ng mga feathers, hindi ka nila papatayin. Kuya Kung, interesado talaga kami sa pagmimina ng ore. Gusto mo ba kung samahan ka namin ng higit pa? Hindi naniniwala si Hansen na ganoon kabait ang mga feathers. Tiningnan ni Kung Fei si Hansen na parang nakangiti. Gusto mo bang sumama? Hindi na mahirap ang daan ngayon, pero may isang hindi matulunging bantay na nagbabantay. Anong bantay? Tanong ni Stay Up Late. Duke Brilliant. Tumingin si Kung Fei sa bundok, nagsasalita ng may kaunting pag-aalala. Nagtinginan sina Hansen at Stay Up Late. Matapos habulin ng mga feathers, at ngayon ay posibleng makipaglaban sa isang duke, mukhang ang malalaking laban ay palaging bahagi ng pakete pagdating sa pagsunod kay Kung Fei. Kung umalis sila ngayon, hindi naniniwala si Hansen na hahayaan silang dalawa ng mga feathers. Walang dapat katakutin, kaya pupunta tayo saan ka man pumunta. Naisip ni Hansen na mas ligtas na manatili kay Kung Fei. Tila bahagyang nakangiti si Kung Fei, at sinabi niya, samahan mo ako, kung iyon ang gusto mo. Pwede kang umalis anumang oras. Hindi kita pipigilan. Pagkatapos noon, tumawid sila sa tulay na bato at nagpatuloy patungo sa Mosey Mountain. Mabilis na sumunod sina Hansen at Stay Up Late. Nakarating na sila ng ganyan kalayo, kaya naramdaman nilang kailangan nilang makita kung ano ang mangyayari sa susunod. Hindi mukhang lihay-timo si Kung Fei. Maraming beses na niyang dinala sila sa panganib, at binigyan niya sila ng dalawang nakamamatay na balahibo. Kung hindi alam ni Hansen na kayang patayin ni Kung Fei ang mga ito ng madali, iisipin ni Hansen na napupuot sa kanila si Kung Fei at gusto niyang mamatay. Pagkalapit sa bundok, nakakita sila ng isang feather na nakatayo sa harap ng pasukan. Masyadong malayo para maramdaman ni Hansen ang daloy ng enerhiya ng nilalang, pero ang eleganteng baluti at kakaibang damit ay nagparamdam sa lalaki na espesyal. Natutuwa ako na personal na pumunta si Duke Brilliant upang salubungin kami dito. Tiningnan ni Kung Fei ang feather habang nagsasalita siya, pero hindi siya mukhang natutuwa. Saan nanggaling ang iyong damit na gawa sa balahibo? Tinitigan ni Duke Brilliant ang kasuotan ni Kung Fei, mukhang malamig na yelo. Kabanata 1777. Noong unang panahon, 3,000 bilanggo ang napilitang magmina ng ore sa buong Mosey Mountain. Hindi sila makalabas hanggang sa kamatayan ng kumuha sa kanila. Hindi sumagot si Kung Fei kay Duke Brilliant. Ang tanging sinabi niya ay isang bagay na walang saysay, na ibinigay sa kasalukuyang konteksto. Pero nang marinig ni Duke Brilliant ang kanyang sinabi, namutla ang kanyang mukha at sumigaw, "Sino ka?" Hindi pa rin sumagot si Kung Fei. Nagpatuloy siya, sinasabi, ang 3,000 bilanggo na iyon ay mga alipin, na nakakulong dito magpakailanman. Mamamatay silang lahat sa parehong tali na kanilang ipinanganak. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, ang mga balahibo sa pagitan ng kanilang mga pakpak ay napites. May 3,000 sa kanila, at nagbigay sila ng batayan para sa damit na ito. Imposible. Matagal na naming pinatay ang lahat ng mga traidor. Sino ka? Ang mga mata ni Duke Brilliant ay parang mga kutsilyo. Mukhang handa na niyang punitin si Kung Fei at hiwain ang lahat ng kanyang mga laman loob. Pero ngumiti lang si Kung Fei at hinubad ang kanyang damit na gawa sa balahibo. Hubad ang kanyang itaas na katawan, pero dalawang kakaibang peklat ang nakikita sa kanyang likod. Mukhang mga puwang kung saan maaaring naruroon ang mga pakpak, pero napunit na ang mga ito. Nakita ni Duke Brilliant ang mga peklat sa likod ni Kung Fei, at nang makita niya ito, nagbago ang kanyang mukha. Nag-alab ang kanyang mga mata sa apoy ng pagpatay, at sumigaw siya, hindi ako makapaniwala na may mga traidor pa rin na natitira. Maswerte ka na nakaligtas ka ng matagal. Paano ka nang ahas na lumitaw dito, matapos pumatay ng mga feathers? Dapat kang mamatay. Pagkatapos noon, hindi na naghihintay si Duke Brilliant ng anumang sagot. Nagningning ang kanyang katawan ng kulay ginto, habang kumakalat ang kanyang mga pakpak na parang mga araw. Nagningning ang kanilang liwanag sa buong lugar, at lahat ng nahawakan ng liwanag ay naging ginto. Ang mga ilog ay naging matigas at ang mga bato ay naging mga tipak ng purong ginto. Ang buong paligid ay naging isang mundo ng ginto. Si Duke Brilliant ay tiyak na ang Diyos ng mundong ito. Nagulat sina Hansen at Stay Up Late. Alam nilang masama ang lahat ng nangyayari, at mahirap ipagtanggol ang mga nakakatakot na kapangyarihan. At kung sila mismo ay magiging ginto, agad silang mamamatay. Pero bago sila matabyunan ng gintong liwanag, ang puting balahibo na ibinigay sa kanila ni Kung Fei ay nagsimulang magningning ng maliwanag na puting liwanag. Ang liwanag ay parang bula na nagprotekta sa kanilang mga katawan mula sa pinsala. Hindi makapasok ang gintong liwanag sa banal na liwanag.
Tumayo si Kung Fei sa lupa at muling sinuot ang kanyang damit na gawa sa balahibo. Hindi niya pinansin ang gintong liwanag, at may matinding paghamak, sinabi niya sa kanyang kaaway, sa 3,000, ako lang ang natira. Pero ang 3,000 feathers ay narito pa rin, at hahanapin ko ang paghihiganti para sa bawat isa sa kanila. Ang isang traidor ay nagsasalita ng katarungan. Umungol si Duke Brilliant. Kumabog ang kanyang mga pakpak na parang mga gintong araw, nagpapaputok ng mga shockwave sa atmosfera. Sa bawat pagkagat ng kanyang mga pakpak, lumalakas si Duke Brilliant. Hindi gaano kalaki ang kanyang katawan, pero parang lumalaki ito. Kumuha siya ng hitsura ng isang estatwa, habang nakatayo siya doon sa bundok. Parang mga langgam sina Hansen at Kung Fei sa harap niya. Nakakatakot. Sa mga tahanan ng makapangyarihang mga pamilya ng Feather, may 7 hari at ilang duke na nanunood sa video relay ng isang satellite imaging system. Pinapanood nila ang nangyayari sa Mosey Mountain. Nang makita nila ang mga peklat sa likod ni Kung Fei, lahat sila ay nagulat. Si King Sky King, ang pinuno, ay kumunat ang noo at sinabi, may 3,000 feathers na nakakulong sa mga mina ng Mosey Mountain sa buong buhay nila. Lahat sila ay naging alikabok, o kaya ay pinaniniwalaan. Paano nakaligtas ang isa sa kanila? Aking hari, naging alikabok na sila. Hindi tayo maaaring magkamali, at kinumpirma ito ng hari noong mga panahong iyon. Walang nakaligtas, maliban kung tumigil si Song King sa pagsasalita doon at hindi na nagpatuloy. Maliban kung ano, malamig na tanong ni King Sky King. Maliban kung ang isa sa kanila ay nagkaanak sa loob ng gintong mina nang hindi natin nalalaman. Ang batang iyon ay maaaring hindi nabilang sa 3,000. Pero kung nasa mga lugar tulad ng Eclipse Gold Mine, hindi sila maaaring mabuhay doon. Paano nakapanganak ang mga bilanggo ng matagumpay? At kung nagawa nila iyon, hindi makatakas ang bata sa mata ng tagabantay. Hindi siya maaaring mabuhay at mabuhay. Walang saysay. Umiling si Song King. Ang taong lumilitaw ngayon ay walang saysay. Patayin mo na lang siya, at tapusin na natin ito. Hindi gumalaw ang mga kilay ni Holy Column King habang nagsasalita siya, sinabi lang niya ang mga bagay ng walang pakialam. Sumang-ayon ang lahat ng iba pang hari, at nagpatuloy silang manood ng video. Si Duke Brilliant ay parang isang Buddha habang paulit-ulit niyang sinusubukang tamaan si Kung Fei ng kanyang palad. Tinakpin ng mga gintong palad ang buong kalangitan, parang bumabagsak ang isang gintong palasyo. Ang mga anino na kanilang itinapon ay malalim, na nagtatakip sa tanawin sa kadiliman. Hindi gumalaw ang mga mata ni Kung Fei. Kinuha lang niya ang isang puting balahibo at iginuhit sa kalangitan. Isang maliit na puting liwanag ang tumaas sa hangin. Pinutol nito ang malaking kamay. Lumitaw ang isang sugat sa buong kamay at lumaki hanggang sa mahayag na ang kamay ay naputol sa dalawa. Nagsimulang umagos ang gintong dugo. Parg! Napakasigaw ng sigaw, pero hindi tumigil ang pagbaba ng kamay. Isang maliit na puting linya ang dumaan sa kamay, pababa sa braso, at sa buong katawan na nakakabit sa braso. Naputol ang gintong katawan ni Duke Brilliant na hati sa dalawa. Nanginginig ang lupa habang ang dugo ay umulan mula sa kalangitan na may lakas ng isang ilog. Ang mga bundok at ilog ay lalong nabahira ng gintong dugo. Tanging ang puting balahibo ang mukhang bago at hindi nabasa, walang bakas ng dugo sa kanila. Nagulat sina Hansen at stay up late. Para patayin niya ng madali ang isang duke, dapat ay isang hari si Kung Fei. Nagulat ang maraming hari at noble. Si Song King mismo ay mukhang malungkot at sinabi, hindi ako makapaniwala na ang hybrid na iyon ay naging isang hari. Pinuno, mangyaring bigyan mo ako ng pahintulot na labanan ng hybrid. Humakbang ang isang hari, mukhang mamamatay. Ang pagpatay sa isang hybrid na tulad nito ay mangangailangan ng kulog. Lalahok ako sa iyo. Tumayo si Holy Column King, humihingi ng pahintulot kay King Sky King na umalis. Bago pa siya makasagot, winagayway muli ni Kung Fei ang kanyang puting balahibo. Ang Mosey Mountain, na 1,000 metro ang taas, ay nahati sa dalawa ng parehong balahibo. Sa ilalim ng bundok na 1,000 metro ang taas ay libu-libong libingan na walang pangalan. Kung hindi nasira ang bundok, walang makakaalam. At gayon pa man, napakaraming buhay ang inilibing doon. Naglakad si Kung Fei sa harap ng mga libingan na walang pangalan, at nang akalaing mananalangin siya para sa kanila, hinawakan ni Kung Fei ang kanyang damit at inalog ito. Sumasabog ang mga damit sa hangin. Nagkalat ang mga balahibo sa buong mga libingan. Lumipad ang mga balahibo sa mga libingan at sumasabog. Ipinakita nila ang mga buto na nakatago sa ilalim. Nabulok ang mga buto, at marami ang naging alikabok na lamang. 2 balahibo ang bumagsak sa bawat libingan. 3,000 taon ng pag-asa na nawala.
3,000 taon ng kalungkutan at kawalang katarungan. 3,000 taon ng kahihiyan. Babawiin ko ang lahat. Hindi na ninyo ako kailangang hintayin. Hindi na ninyo kailangang manatili sa mundong ito. Kabanata 1778. Habang tumutunog ang kanyang matatag na boses, nagsimulang maglabas ng kapangyarihan ang katawan ni Kung Fei. Hindi nagmula sa kanyang katawan ang alon ng tubig, ngunit parang sinasagot ng buong mundo ang kanyang tawag. Tahimik ang lupa, at kumikinang ang mga bituin sa kalangitan. Kahit na araw, ang mga bituin ay nasa lahat ng dako. Parang humihinga siya sa kalawakan, puno ng kapangyarihan. Nakatalikod si Kung Fei sa mga libingan. Tumingin siya sa langit. Sa pagitan ng mga bituin, may isang templo. Lumulutang ito, sa atmosfera. Sa gitna ng walang katapusang bilang ng mga planeta at sistema, nakita nilang lahat ang templong ito sa langit. Lahat sila ay nagulat. May lumitaw na Geno Hall. Sino ang may kakayahang tumawag dito? Sino ang hamon? Nagtaka ang lahat ng nakakita nito. Kahit ang mga mas mataas na lahi sa kalawakan ay nagulat, nakikita ito. 1,000 taon na ang nakalilipas mula nang huling lumitaw ang isang Geno Hall, at narito na naman ito, lumilitaw muli. Parang isang malaking panganib ang bumababa muli. Lalo na para sa mga lahi na hindi nakapag-ilaw ng apoy. Walang paraan. Lahat ng Feather King ay nagulat, at tumayo sila bilang tugon. Tiningnan nila si Kung Fei, at ang sinaunang templo na lumitaw ngayon. May masamang pakiramdam sila. Nagsimulang lumipad si Kung Fei patungo sa sinaunang templo. Habang lumilitaw ang sinaunang templo, may isang boses na sumama dito. Maraming kakaibang anino ang nakapalibot sa templo, pero tuwing titingnan ni Hansen ang mga anino ng mas malapitan, nawawala ang mga ito. Nasa harap ng pintuan ng lugar si Kung Fei. Itinuro niya ang kanyang daliri dito, at lumipad patungo rito ang isang patak ng dugo. Naakit ang lahat ng nilalang sa paningin ng kanyang dugo. At pinanood ng kanilang mga mata habang lumulutang ito pasulong upang hawakan ang gate. Boom! Binuksan ng dugo na iyon ang misteryoso, sinaunang templo. Ibig sabihin, inaprubahan ng mga gate ang mga genes na pag-aari ng taong gustong pumasok. Ngayon, maaari siyang magpatuloy at subukang mag-angkin ng isang pwesto. Pero ang dugo ay nakalutang pa rin sa harap ng pintuan. Hindi ito lubos na makapasok dahil wala nang natitirang espasyo sa loob. Lahat ng apoy sa templo ay nanginginig ng ligaw. Naglabas sila ng kapangyarihan na isang malaking banta. Isang babala. Lahat ay lumingon upang tingnan ang hubad na lalaki, nakalutang sa hangin. Naghihintay sila ng isang bagay. Ang mukha ni Kung Fei ay parang nang-aasar ng isang bagay. Dahan-dahan niyang sinabi, Feather. Boom! Nagdilim ang mga lampara ng sinaunang templo, pero isa lang ang nagsimulang magningning ng mas maliwanag. Sumiklab ang nakakatakot na apoy na parang bulkan, lahat mula sa isang lampara. Nakasabit ito sa Geno Hall. Ipinakita rin ng lampara ang gintong titik na nagsasabing, Feather. Nakaramdam ng malaking kaluwagan ang mga nasa lahat ng iba pang lahi. Nakita pa nga nilang nakakatawa. Tanging ang Feather Kings at ang kanilang mga nobles ang nakaramdam na naging berde ang kanilang mga mukha. Napakabilis nilang gumalaw na ang mismong espasyo ay nag-crackle habang hinahanap nila ang hubad na lalaki. Kagiliw-giliw. Gusto ng isang feather na palitan ng isang feather. Kagiliw-giliw. Sa gitna ng mga pirata, isang lalaki ang tumingin sa langit. Mukhang masama siya. Sa isang madilim na bulwagan, ilang hayop ang tumingin sa lalaki malapit sa Geno Hall na may feather lantern. Isang kaakit-akit na babae sa gitna nila ang nagsabi, hindi ako makapaniwala na may mga nakakatuwang tao pa rin na katulad niya. Sa tuktok ng Unsullied Mountain, isang hayop na nasa kalangitan ang tumingin patungo sa lampara, tahimik na nagsabi, isang araw, ang roar ay nasa Geno Hall. Makikita tayo sa pinakamataas na lugar nito. Si Hansen, nakatayo sa harap ng Mosey Mountain, ay naramdaman ang ningning ng kapangyarihan na iyon. Maraming iniisip siya. Di nagtagal ay pumasok sa espasyo ang Feather Kings, at ang mga nobles ay parang isang kaeg, nakapalibot sa hubad na lalaki. Napakasigaw nila, kaya maaari nilang gisingin ang buong universo mula sa pagtulog. Wala nang ibang puting balahibo si Kung Fei, dahil ibinalik na sa kanilang mga may-ari ang orihinal na 3,000 balahibo. Ang 2 balahibo na pag-aari ni Kung Fei mismo ay nasa mga kamay ni na Hansen at Stay Up Late. Nagningning ang liwanag ng mga feathers. Lahat ng feathers ay papunta sa hangin dahil sa liwanag. Kung sakaling bumagsak ang langit, lahat ng anghel ay babagsak sa lupa at kakilabutan ang lahat ng iba pang lahi. Walang sino man ang nagpatay ng liwanag sa loob ng 1,000 taon, pero 1 bilyong taon na ang nakalilipas, ang mga laban na tulad nito ay karaniwang mga pangyayari.
Ito ay isang karaniwang laban sa pagitan ng dalawang magkaibang lahi. Gagamitin ng mga kakumpetensya ang lahat ng kanilang makakaya upang talunin ang kanilang kalaban, upang kunin ang kanilang lugar at mag-ilaw ng apoy sa Geno Hall. Karaniwan ito. Pero nag-iisa si Kung Fei na nakikipaglaban sa isang lahi. Ang pinaka hindi kapanipaniwala tungkol dito, though, was that he was a feather without wings. 7 hari, kasama na ang pinuno, ay dumating para sa kanya. Pinutol ng mga liwanag ng espada ang ilog ng panahon, sinira ito. Isang nakakatakot na presensya ang lumulunok sa kalawakan. Lahat ng kapangyarihan na ito ay nagmula sa langit at hindi tumingin si Kung Fei. Tiningnan lang niya ang lampara na may salitang feather dito. 7 Feather Kings, kasama ang iba pang feathers, ay lumapag kay Kung Fei. Pero patuloy na umiiwas si Kung Fei, habang isang kakaibang liwanag ang sumisikat sa kanyang mga kalamnan, balat, at buhok. Lahat ng kapangyarihan na iyon ay dumating para sa kanya, pero hindi man lang nahawakan ang kanyang buhok. Parang hangin lang ito, na kumakalusko sa paligid niya. Blurg. Pero biglang nagsimulang umubo ng dugo ang Feather King at ang iba pang nobles. Maraming feathers ang bumabagsak, at mahirap sabihin kung gaano karaming feathers ang napatay. Lahat ng kanilang mga mukha ay mukhang mapatla na may mga balahibo na bumabagsak. Katawan ng Diyos. Naging Diyos siya. Sigaw ni Holy Column King habang umuubo ng dugo. Hindi lang siya isang Diyos para sa mga feathers, ito ay para sa bawat lahi. Lahat ay nagulat, nakikita ito. Maraming tao ang sumigaw na parang si Holy Column King. Sumigaw sila, katawan ng Diyos. Kung Fei, hindi ka ba talaga titigil? Pinunasan ni King Sky King ang kanyang dugo, tumingin sa lalaki habang nagsasalita siya. Kamatayan lang ang makakapagpatigil sa akin. O ang iyong kamatayan, marahil, malamig na sabi ni Kung Fei. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at iniwagayway ito sa lampara. Galit na sumigaw si King Sky King, protektahan ang ating lampara. Milyon-milyong feathers, at si King Sky King mismo, ay nag-ingay ng sabay-sabay. Ang buong feather race ay nagmamadaling pumunta sa apoy. Nagniningning ang lampara na may kapangyarihan na nagtitipon. Naging isang gintong estatwa ng anghel na may hawak na isang malaking espada. At iniwagayway ito patungo sa kamay ni Kung Fei. Kabanata 1779. Ang figure ng anghel na nilikha ng gintong apoy ay nagtipon ng kapangyarihan na hindi masisira. Mukhang isang hampas lang ang kakailanganin upang sirain ang isang buong kalawakan. Maaari nitong sirain ang kinabukasan. Maraming makapangyarihang lahi ang nag-iisip na ang mga feathers ay halos makapangyarihan. Kung ang lahi ay hindi malakas, hindi maglalabas ang lampara ng kapangyarihan na kasing ningning noon. Kinakatawan nito ang lakas ng lahi na iyon. Kung malakas ito, magiging maliwanag ito. Kung mahina ito, magiging madilim ito. Ang paggawa ng isang espada na maaaring sumire sa universo ay nagpapatunay kung gaano kalakas ang mga feathers. Hinarap ni Kung Fei ang lampara, pero hindi nagbago ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang salitang feather sa lampara, at inilahad ang kanyang braso upang hampasin ito. Kumikinang ang kanyang braso. Napakaliwanag. Hindi siya umatras, sa kabila ng pagharap sa isang lahi na binubuo ng 1 bilyong nilalang. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi nagbabago. Mabilis na dumaloy ang dugo ni Hansen nang masaksihan niya ang lahat ng ito. Gusto niyang makipaglaban sa lalaking iyon sa ere, at hayaang dumaloy ang dugo. Pero alam ni Hansen ang kanyang lugar, at alam niyang hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang makipaglaban kasama niya. Ang anumang noble doon ay mamamatay sa isang hampas. Pinigilan ni Hansen ang kanyang pagnanasa, at pinanood niya si Kung Fei na nakatayo ng mag-isa. Masusing tinitigil niya si Kung Fei na nakaharap sa isang anghel ng lahi na humahabol sa kanya. Sa sumunod na segundo, ang espada ng anghel ay nagningning sa mga planeta sa langit. Nawala ng paningin ang lahat, at ang tanging nakikita ay ang kulay ginto. Tumagal ang gintong liwanag ng ilang segundo, at nang mawala ito, nakita muli ng lahat kung ano ang natitira sa langit. Ang gintong anghel ay 1 kilometro ang taas, at nakatayo ito mismo sa harap ng pintuan ng Geno Hall. Ang kanyang likod ay nakakabit pa rin sa lampara. Lumipad si Kung Fei sa harap niya na ang kanyang kanang braso ay natatakpan ng dugo. Malubha itong naputol, at nakikita mo pa nga ang buto sa likod ng nasirang laman. Natalo ba tayo? Ang mga mata ni Stay Up Late ay puno ng pagkagulat, at sinabi niya ang 3 salitang iyon. Pero sa sumunod na segundo, ang katawan ng anghel ay nabasag at naging mga piraso lamang ng gintong liwanag. Lahat sila ay nagkalat at bumagsak sa kalawakan. Ang salitang feather sa lampara ay pumutol at naglaho habang napapatay ang liwanag nito. Pinalitan ito ng kadiliman.
Blurg. Lahat ng feather sa paligid ay umubo ng dugo parang ulan. Ang kanilang mga katawan ay parang na-electrify. Mukhang nawalan sila ng malaking bahagi ng kanilang enerhiya. Maraming feathers ang nagsimulang bumagsak. Ang mga hari ay nabawasan ng ranggo at naging mga duke na lamang, habang ang mga duke ay naging marquis, ang mga marquis ay naging earls, at iba pa. Nalalapat ito sa bawat feather. Ang mga bunso sa mga feathers ay hindi na maaaring maging mas mababa. Nasira ang kanilang base, though, at nabawasan ang kanilang mga talento. Nasugatan sila, at kung gusto nilang umunlad muli, magtatagal ito magpakailanman. Kung Faye, patayin mo na lang ako. Sigaw ni King Sky King, na may dugo na umaagos sa kanya. Ang pagpatay sa liwanag ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanya, sa palagay niya. Ang lampara ng mga feathers ang nagpaangat sa kanila bilang isang mas mataas na lahi. Hawak nila ang taas na iyon sa loob ng 1,000,000,000 taon. Ngayon na sila ay naging isang mas mababang lahi, ito ay 1,000,000 beses na mas masahol kaysa sa simpleng pagpatay sa kanila ng tuluyan. Ngumiti si Kung Fei at sinabi, 3,000 multon na feathers ang nagdusa sa loob ng 3,000 taon. Umiyak sa loob ng 3,000. Galit sa loob ng 3,000 taon. Iyan ay isang sakit na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. May pag-asa sila dahil mayroon pa rin ako. Pero iba kayo lahat, wala kayong pag-asa, at mawawala kayo nang wala ito. Pagkatapos noon, ang dugo ni Kung Fei ay bumagsak sa ibabaw ng lampara. Lumitaw ang isang puting apoy na nag-iilaw sa lugar. Kung Fei, ikaw ay isang feather din. Paumanhin kami sa nangyari. Pero pinatay mo lang ang maraming feathers, at maging ang mga hari. Ang pagkawala na ito ay mas malubha kaysa sa 3,000. Dapat itong matapos. Pakiusap, ilagay muli ang salitang feather sa lampara. Maaari kang maging hari ko, at susundin ko ang bawat utos mo. Patuloy na humihinto si Holy Column King upang dumura ng dugo. Sumigaw siya kay Kung Fei, pero wala nang natitirang pananakot. Isang pulubi na lamang siya ngayon. Kung may susulat mo ang feather, gagawin namin ang anumang gusto mo. Ilang Feather Kings, kasama si King Sky King, ang nagmakaawa kay Kung Fei. Ang dugo ni Kung Fei ay hindi dalisay, pero may dugo siyang feather. Ang pagsulat ng feather ay magiging isang mas mataas na lahi muli. Ang sandaling napunit ko ang aking mga pakpak ay ang sandaling itinapon ko ang aking pag-aari sa mga feathers. Normal ang tunog ni Kung Fei, pero nakakatakot ang kanyang aura ng galit. Isang lahi, ang aking lahi, ay isang araw ay tatawaging No. Magsisimula ito sa akin, at matatapos ito sa akin. Walang ibang lahi ang bibigyan ng titulo na pag-aari ng No. Napakasigaw ng boses ni Kung Fei. Kahit ang mga bituin ay nanginginig bilang tugon sa kanyang nakakatakot na panata. Ang Geno Lantern, na may puting apoy nito, ay nagpakita ng salitang No. Blurg. Patuloy na umubo ng dugo si King Sky King. Pinutol ng salita ni Kung Fei ang lahat ng posibilidad na magbahagi ng lampara. Ang mga feathers ay hindi na maituturing na isang mas mataas na lahi. Ulan. Isang malakas na ulan. Lahat ng mga planeta ay nagsimulang umulan, at ang kidlat ay sumasayaw sa gitna nila na parang mga dragon. Mukhang umiiyak sila dahil sa pagbagsak ng isang mas mataas na lahi, pero ipinagdiriwang ang pagsilang ng isang bagong mas mataas na lahi. Nakatayo si Hansen sa ulan, nakatingin sa Geno Hall. Nang lumipad ang lampara ng No sa bulwagan ng templo, nakaramdam si Hansen ng kakaiba. Mukhang may mga mata sa loob, nakatingin sa kanya. Pinapanood ng Geno Hall ang buong mundo. Ang itim na baluti na walang paggalaw ay biglang napuno ng isang multo na lakas. Pinakiramdaman ni Hansen na parang nagyayelo siya. Ang tanging magagawa niya ay tumayo sa ulan. Ano ang nangyayari? Nagulat si Hansen. Nang pumasok ang lampara sa bulwagan, ang mga pinto ng Geno Hall ay nagsara. Nang mawala ito sa kung saan ito nanggaling, nakaramdam si Hansen ng kakaibang kapangyarihan na pumasok sa kanyang Sea of Soul. Dumiretso ito sa kanyang itim na baluti. Bumalik sa normal ang katawan ni Hansen. Ang kanyang itim na baluti ay walang paggalaw, at parang patay na ito. Tumingin si Hansen sa lugar kung saan nawala ang Geno Hall, at ang kanyang mukha ay mukhang nalilito. Nang sumara ang mga pinto ng Geno Hall, ang pakiramdam na iyon ay dahan-daang nagsimulang mawala. At ang kapangyarihan ng itim na kristal na baluti ay tila tinatakpan lamang siya sa oras na bukas ito. Hindi ito maaaring isang pagkataon. Ano ang itim na kristal na baluti? Ganito ba ito dahil sa akin? Ano ang pakiramdam na iyon na pinapanood? May nabubuhay ba sa loob ng Geno Hall? Ngayon ay may walang katapusang listahan ng mga tanong si Hansen, wala sa mga ito ang kanyang maunawaan sa ngayon.
Umalis ang Spirit Hall, at ang mga kakaibang bagay ay hindi na nangyayari sa ibang mga planeta. Makikita mo lamang ang isang walang laman na langit na bumabalik ngayon. Ang mga sirang feathers, at si Kung Fei mismo, ay nawala sa paningin. Nakatayo si Hansen sa ulan na nag-iisip. Pagkatapos, isang hubad na lalaki ang biglang lumapit sa kanya. Si Kung Fei iyon, na naging isang nag-iisa. Kabanata 1780. Nakatayo si Kung Fei sa harap ng Mosey Mountain, na nahati sa dalawa. Nakatayo siya sa ulan, hinayaan itong basain ang kanyang katawan. Tumayo siya doon sa tahimik na katahimikan, nang hindi nagsasalita ng isang salita. Ilang sandali pa, bumantong hininga si Kung Fei at sinabi, gusto na ninyong umalis magpakailanman. Kahit sa kamatayan, gusto ninyo pa ring maging malaya. Palagay ko hindi kayo interesado sa paglilibing. Pagkatapos noon, iwinagayway niya ang kanyang kamay. Sa loob ng bundok, 3,000 libingan ang naglabas ng maliwanag na puting liwanag. Parang isang bukal, ang mga buto ay sumabog mula sa lupa, patungo sa langit. Natunaw ang mga buto sa hangin, naging alikabok habang tumataas sila sa atmosfera. Umakyat sila sa kalawakan, nawala sa gitna ng mga bituin. Mabilis at malinis, makakatipid iyon ng napakaraming problema. Ang tanging magandang bagay tungkol sa inyo ay ang katotohanan na hindi kayo nagdulot ng gulo. Tumingin si Kung Fei sa mga bituin at ngumiti. Pero pagkatapos, isang kumikinang na luha ang bumagsak mula sa kanyang mukha. Nakatayo sina Hansen at stay up late ng ilang hakbang ang layo sa kanya, walang imak. Ilang sandali pa, ngumiti si Kung Fei at kinausap si Hansen. Naiintindihan na ba ninyo kung bakit ko gustong sumama kayo? Umiling sina Hansen at stay up late. Hindi nila alam. Pagkatapos ng lahat, bakit pipiliin ni Kung Fei na sumama sila sa isang bagay na napakahalaga? Akala ni Hansen noong una na gusto siyang lokohin ni Kung Fei, pero napagtanto na niya ngayon na hindi ganoon ka-simple ang mga bagay. Lumapit sa kanila si Kung Fei at tinapik ang kanilang mga balikat. Sabi niya, natagpuan ako ng isang crystallizer, at iyon ang dahilan kung bakit nakatakas ako sa kapalaran ng aking mga tao. Nakatakas ako sa minahan na hindi makalabas ang iba. Tinulungan ako ng isang crystallizer, at ngayon, lumitaw kayong dalawa bilang isang paalala. Tadhana ito. Dapat nangyari ito. Tinulungan ka ng isang crystallizer na makatakas. Sino siya? Nagulat sina Hansen at stay up late. Hindi sila makapaniwala na ang isang taong nakakuha ng isang lampara ay may koneksyon sa mga crystallizers. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin, at hindi ko na siya nakita ulit. Alam ko lang na may dala siyang 9 life cat pendant. Tumingin si Kung Fei sa mga balahibo na ibinigay niya kina Hansen at stay up late. Kunin ninyo iyon bilang mga souvenir. Hanggat nabubuhay ako, maaari itong maging kapaki-pakinabang. At tiyak na mapapansin ng mga nasa mas mataas na lahi ang mga ito. Regalo ito, at sa inyo na ngayon. Malaya kayong gawin ang gusto ninyo sa mga ito. Pagkatapos noon, umalis si Kung Fei. Hindi siya naglakad ng mabilis, pero nawala siya pagkatapos ng ilang hakbang. Nang tatawagan na sana siya ni Hansen para bumalik, wala na siya. 9 life cat pendant. Sino kaya ang crystallizer na iyon? Nagtaka si Hansen, habang maraming iniisip ngayon ang kanyang isip. Malaki ang unibersong ito. Magandang ideya na pumunta dito. Biglang bumantong hininga si stay up late. Palagi siyang tahimik at mahinahon, pero ngayon ay puno siya ng masiglang pagnanasa. Pero hindi kasing sensitibo ni Hansen tulad niya. Para sa lahat ng layunin, siya ay isang realista. Pero kahit na maraming mga elite, hindi iyon magpapababa sa kanyang pagnanais na mag-ensayo at umunlad. Gusto niyang makita ang mundo at lahat ng nasa loob nito. Tara na, kailangan nating umalis dito. Hinayla ni Hansen si stay up late pabalik. Umalis si Kung Fei nang walang babala. Hindi niya inalok sa kanila ang isang paraan pabalik, at para idagdag pa, 1,000 milya ang layo nila sa kanlurang Grand City. Nang naroon si Kung Fei, madali ang paglalakbay. Kung wala siya, tiyak na hindi. Tinawag ni Hansen si Kung Fei, para maibalik siya. Alam lamang ng Diyos kung ano ang mangyayari sa kanila kung maglalakbay silang mag-isa. Nang makarating ang dalawa sa tulay na kanilang tinawid kanina, nakakita sila ng isang taong nakatayo doon. May hawak na payong ang tao. Pero dahil sa presensya ng bagay, at sa malakas na pag-ulan, hindi nila makita kung sino iyon. Pero ang taong iyon ay may isang buhay na kasing lakas at kasaganya ng isang buong kalawakan. Hindi maunawaan ang laki nito. Huminto sina Hansen at stay up late upang tingnan siya. At nang gawin nila iyon, lumingon ang tao upang tingnan sila. Ilang sandali pa, nagtanong ang tao, gusto ba ninyong ibenta ang puting balahibo na pag-aari ninyo? Hindi. Umiling si stay up late.
Ngumiti lang si Hansen. Ano ang presyo mo? Ang balahibo ay walang halaga, pero ang isang kalakalan ay palaging nangangailangan ng presyo para sa mga negosasyon. 3,000 deposito ng Star or para sa isang balahibo, dahan-daang sinabi ng tao. Masyadong mababa. Umiling si Hansen. 300 life planets para sa isang balahibo, sabi ng tao. Umiling muli si Hansen. Hindi na nagsalita ulit ang misteryosong figure sa kanya. Sa halip, lumingon siya upang kausapin si Stay Up Late. Kung papasok ka sa aking tribo, matutulungan kitang palakasin ang puting balahibo. Pagkatapos noon, maaari mong tamasahin ang paggamot na ang aking uri lang ang makakapagbigay. Umiling si Stay Up Late, kung saan sumagot ang tao, may alam ka ba sa iyong papalampasin? Kahit na mayroon kang balahibo ng Diyos, walang silbi ito kung walang magpapahusay nito para sa iyo. Pinahahalagahan ko ang iyong hangarin, pero ayaw kong sumali sa anumang tribo, sabi ni Stay Up Late. Umungol ang lalaki, at nang lumingon si Hansen upang tingnan siya, nawala na siya. Parang hindi siya naroon kailanman. Nagpatuloy sila sa paglalakad at tumawid sa tulay. Di nagtagal, isang hayop ang lumitaw malapit sa ilog. Napakaliit nito, parang bundok mula sa malayo. Ibinebenta mo ba ang puting balahibo na iyon? Tanong ng hayop, nakatingin kay Hansen. Napakasigaw ng boses nito, halos masira ang eardrums ni Hansen. Depende lahat sa presyong ibinigay, ngumiti si Hansen. Umungol ang hayop at sinabi, natalo ang mga feathers. Kukunin ko ang buong Holy Heaven, kapalit ng balahibo na iyon. Hindi. Napakasakit ng loob ni Hansen, pero kailangan niyang umiling. Ang Holy Heaven ay isang mataas na ranggo na xenogeneic space. Maraming kayamanan ang dapat naroon. Dapat mayroong hindi mabilang na mga xenogeneic na materyales. Kahit ang mga feathers ay napakahalaga sa lugar na iyon. Sa pamamagitan niyan, makikita mo kung gaano ito kahalaga. Kahit na natalo ang mga feathers, hindi sila nawala. Ang pagbagsak sa Holy Heaven ay isang bagay na hindi pa rin magagawa ng anumang ordinaryong lahi. Sinabi ng hayop na maaari niyang palitan ang pag-iral ng Holy Heaven para sa balahibo na isang napakalaking posibilidad. Pero nag-aalala si Hansen na maaaring hindi seryoso ang hayop. Gayunpaman, kung gusto ng hayop na nakawin ang puting balahibo, marahil ay hindi makakalaban sina Hansen at Stay Up Late. Tiningnan ng hayop si Hansen na parang alam niyang ayaw tanggapin ni Hansen ang kalakalan, at sa halip ay kinausap si Stay Up Late. Ang mga nasa beast area ay handang magturo sa iyo. Kung handa kang sumali sa amin, matuturuan kita kung paano ito palakasin. Kung kaya mong maging hari, maaari kitang bigyan ng 12 god sets.